they would buy your product. Yeah, sometimes. And like for example, when they're coming at the door, sometimes they ask what they need, kung ano yung needs nila. What about their Physical, sometimes hindi naman kami tinitingin sa physical appearance ng clients. At tinitignan namin usually kung ano yung needs nila. And tinatanong namin kung ano yung kailangan nila. And nag-a-ask kami ng any help. Yan. Kasi skills is known kasi for giving samples before they buy it. So kahit hindi sila bumibili, or kahit mukha silang hindi bibili ng products, ina-assist pa rin namin sila. Sometimes kasi yung mukhang hindi bibiling products, sila pa yung potential clients namin. That's why we're giving out samples. Kung pag natanong na namin yung asking concern nila. So, what is usually the price bracket that your bracket that the customers use? Like, most likely the bracket is 5,000 to 10,000 of price. It depends of what clients need, what clients concerns. Like, for example, our clients are age 30 to 40 years old, then they ask for an anti-aging. Usually we recommend plastic treatment, so that's line costs for about 5,000 to 10,000. So, in your opinion, what is the majority social cause that chops up your store in the Yes, 25 years old and above. what social cause, like elite or middle social class or Different class. Like we have elite class, middle class, middle and elite. Yeah, most likely middle and elite talaga.
SOP namin sa boutique yun na once na may pumasok na customer, kailangan i-assist. Next po, ano po yung pinakamabenta sa inyo? Yung mga mahal na products or yung tama lang or yung pinakamura products? Kasi dito sa boutique na to, mabenta yung men's bottoms. Kumbaga, mas nabenta yung mga pantalon. Kahit yung price niya, lower or higher, basta bottoms. Magaganda kasi yung fit ng bottoms dito. Yun yung mabenta. Tapos sa observation niyo po, yung economic status ng majority ng customers nyo at nung sa mall, generally sa mall. Siguro, middle class. Okay na. May ibang class ba pong nag-shop as in yung kunwari mga elite, nag-shop dito? Meron nag-shop dito ng mga kunwari, like mga Chinese. Ang mga Chinese dito pag nag-food sale, about 15,000. Ganun. So, masasabi mo na sa class A sila. Rarely lang. Oo, hindi lahat. Yung nasa sakyan papunta sa mall. Lalakad lang kami. Papunta rin. Pwede rin pong jeep. Bakit yung pinili po talaga yung mall? Kasi parang nakakaano siya na marami kami kasi nakikita kaysa amin. Saka po lahat, dito sa mall po, lahat ng pangangailangan namin nandito na. Ano yung presyo ba ng mga goods sa mall na to? Mahal? Tama lang po. Tama tama lang. Tama lang. Tama. Tapos, madalas ba kayo sa mall na? Hindi po. Dahil na. Sa tingin nyo, yung lokasyon ba ng mall na to ay nakaka-apekto dun sa mga tao? Hindi naman. Hindi naman po masyado. Tapos, sa tingin nyo, yung mga pumupunta ba dito, mostly mayaman, tama lang, o yung Tama na. pero yung marami. Tama na. Medyo. Tama na. Sige. Salamat. Ano po yung madalas pumupunta dito? Bumibig. Mga nasa lupa, middle class. Medel. Middle class. Tapos, based ba dun sa physical, dun sa kunwari damit o ugali ng customer, malalaman niyo ba kagad kung bibili sila sa inyo o titingin-tingin lang sila? Titingin-tingin mo. Depende. Kasi minsan, teka ako. Pero kasi yung iba, pag pagpapasok tapos pipili na, parang alam na namin na pipili sila. Yung interesado sila. Bakit ba sa suot nila? Hindi, sa ugali. Sa ugali. Meron din naman sa suta. Kailangan mo bibili. Ano po yung pinakamabenta sa inyo? Yung mahal na product o yung mga mura lang? Mura, boxer, 50 pesos, tapos yung spaghetti. Mga tanggi-tanggi lang ang paninda namin. Yung mga ganun lang. Tapos sa isang araw, madami pong pumupunta dito sa stalls mo. Tuwing Sabado, Yung Sabado at Sabado. Depende sa maraming tao. Holiday ko na. Wala ganun. Tama na. Ako yun lang.